sa 21 days ni o 22 days na yun is mga 25 siguro sa batalyon namin. Ang namatay? Oo, namatay. Halos araw-araw? Di naman araw-araw. Yung unang linggo namin, February 1, hanggang February 4 yata yun. Tapos tumawag na ng reinforce yung 35th. Tapos nag-umpisa na ng February 10 hanggang February 22 na, natapos na. Paano ka nag-survive sa ganong katagal, Mr.? Halos kasama ko matagal kumandiyan ng Makundulin, patay kayo. Wala tayong magawa. Talaga sinumpaan natin na trabaho yun. Ang sabi nga yung major na, na pumalit sa batalyong OIC, batalyon commander sa OIC, sabi siya akin, para daw akong nawarsyak. Hindi, sir, kako. Kasi hindi daw ako umiimik. Hindi ako umiimik kasi iniisip ko kung anong magandang gawin. Kasi wala na yung medics, batalyon commander, wala na. S3 na dalawa, wala na. Yung gunner ng mortar, wala na. Yung assistant radyoman ko, wala na. Patay. Paano sila na? Nakita mo talaga, Mr.? Oh, yung batalyon commander namin si Colonel Villanueva, kita ko na iikot-ikot pa siya pagkatama niya, iikot-ikot pa siya. May tama ako, sabi niya. Pero ang pinagsasabihan niya, may tama rin. Pinaka-last words niya? Yun lang. Ang sabi yung S3 namin na si Captain Jugarap, kaya mo yan, sir, sabi niya. Kaya nga, pero may tama na rin siya. O, di naibak na siya. Saan yung tama nila? Dalawa. Dami yung tama ni Colonel Villanueva. Yung payang dalawa, sa kanya sa likod. Doon pa lang, ang alam ko patay na siya. Pero na lang na dead on arrival. Hindi ko nakakalimutan sa lahat ng encounter ko is sa Holo. Way back 2005. Meron kaming combat operation February 1. Nag-umpisa ng February 1, 2005. Yun ay meron kaming mission na papasukin yung kampo ng Abu Sayyaf. Bakit? Ano buwan sa inyo? Anong nangyari sa Abu Sayyaf? Kasi para hindi maka-establish ng gusto yung kampo ng Abu Sayyaf. At saka yun din ang mission namin na bubuwagin yung kampo na yon. Ano commander nun, Master? Hindi ko maalala yung commander nun. So, nag-umpisa kami ng February 1, na-encounter kami ng February 2, sa kasamang palad na namatayan kami ng dalawa. Kasi yun ay battalion operation yun . Kampo yun? Hindi pa proceeding pa lang sa kampo. Ngayon, Bravo Company yun, kasi battalion operation. Bravo Company yung namatayan ng dalawa. So, after that, diretso kami sa yung kampo na objective namin. Pero yun, ang kwan ko noon is nasa battalion headquarters o command group. Ang nagdala sa inyo? Tapos, Sino nagdala sa inyo? si Colonel Villanueva. So, anong napasok na namin yung kampo, pero bago namin pinasok yun is na binagsakan muna ng Airstrike. airstrike.
So, nung medyo kumalma na, pumasok kami yun. Sitakban na yung mga kalaban. Yun, din-occupy na namin yung area, yung kampo. Biglang may tumawag ng reinforcement. Yung batalyon ng 35th IB na kasalukuyan din na nag-ooperate doon sa kabilang municipality at saka naharas yung detachment nila doon sa something parts ng Panamaw. Siit. Barangay Siit, Panamaw. Papunta na ng Look yun. Ngayon, pagdating sa TCP, briefing, pero wala na yung kalaban doon na nag-haras doon sa detachment. Ngayon may briefing, may kampo na ipapasok na naman sa tropa. Yun, may naghalo-halo niya, may Marines, may Ranger, 35th IB, 53rd IB. So, yun. Pagkatapos ng briefing, jump off, dun sa may LD pa lang namin, nag-umpisa na. Pero yung LD namin is, yun ang pinestuan ng naghaharas dun sa detachment ng 35th IB. So, nakikita ko sa area, sa mga indication, nandun na yung mga piyesa ng mga baril na tinamaan ng airstrike. At saka yung mga damit, mga buto, kung ano ng tao, kasi wasak eh. So, tuloy pa rin. Nakalakad kami siguro ng mga 100 meters. Inkwentro na. Pero ang unang na-inkwentro ay yung line company kasi ano na eh, parang line o column formation na yun eh. Yung Alpha sa kabila, Bravo at saka yung Charlie. Nasa gitna yung command group. Command group ako noon, ako radio operator. Field Command Chief ang position ko noon. So, meron akong assistant na radyoman. Ang hawak ko noon is 187 radio. Kasi wala pa yung mga 187 yung nung araw. Tapos yung assistant ko is 773 ang kanyang radio. Nung labanan na, biglang may pumutok sa gitna namin. Yung batalyon commander namin. Ayun, hindi pa siya on the spot noon, pero putol na yung paa niya. So, ako naman, meron akong body-body na integrates. Nung pumutok, pero ano eh, kasalukuyan ang putukan eh. Biglang, nung pumunta ako sa puno ng lansones, pero maliit yung puno ng lansones. Para mandili lang maano yung meron akong concealment ba. Biglang pumutok sa gitna namin. Tinamaan na yung batalyon commander ko, yung S3, yung assistant radyoman, at saka yung close-in security ng aking batalyon commander na 2. Tapos yung S3 personnel na kasama yung si Captain Jugarap. Yun ang S3 officer namin. At saka 2 tao niya. At ako naman, hindi ko alam na ganun ang mangyari.
Kasi bigla lang may pumutok sa gitna namin. Sabi nung integris na malapit sa akin, sabi niya sa akin, Sergeant, may tama ako. Sabi ganon. Saan? Tingnan ko yung paa niya dito sa likod niya, sa puwet niya. Meron nga, mga kasamang palad, mga mga kalating kilo siguro nawala sa kanya. Sa laman ng paa niya. Ako naman, okay lang ako. Nung nagkabulabugan na, meron mang sumusunod na na sasakyan sa amin. Meron pa ring simba. Yung mga patay at saka wounded, wala nang magkarga dun sa sasakyan na dadalhin dun sa TCP kasi malapit pa yung TCP. Ngayon, ang ginawa ko naman, kasi inawanan na ng assistant radyoman ko yung radyo niya, kasi na-wounded nga siya. Kinuha ko, tapos isinakay ko dun sa pinagsakyan ng mga wounded. Sumakay na rin ako kasi yung mga paa ng mga wounded at saka mga patay na, hindi naisakay ng gusto. Hila-hila ng sasakyan yung mga katawan nila. Pero yung mga paa na nasa lupa pa. Baka mahulog ka ako, sumakay na lang ako. Kasi malapit lang naman yung DCP. Pwede ako magpahatid sa mga kasamahan ko. Di yun. Yun nga, bumalik kami. Tuloy ang lakad hanggang maggabi na. Di harboring na. Pero wala na yung batalyon commander ko na ibak na at saka yung S3. Wala nang doon sa command group. Wala nang opisyal sa command group. Ang ginawa ko, nasa akin na yung mapa, nasa akin na yung kompas, nasa sa akin lahat. Pati yung tawag nito, yung supply, kasi kasama yung supply namin noon kasi batalyon. Nandun lahat. Pati yung mortar, nandun lahat. Hindi ko na alam kung paano yun. Wala namang kasi wala namang naiwan dun sa batalyon namin. Hindi ganun. Tuloy ang lakad. Harboring. Nag-request nag-request ang TCP or si Brigade Commander, si General Pajarito nung araw. Binigyan kami ng kapalit ng batalyon commander, si Colonel Sison. Nag-report siya ng alas 10 ng gabi doon sa area. Mapping, tapos request ng fire support. Siyempre, nasa sa akin yung radyo. Yung pumalit ng S3, kasama ni Colonel Sison, kaming tatlo, nag-harapan. Triangle ang kuwan namin. Pero sila, favor dun sa puno ng dalawang puno. Ako, nasa labas kasi yun ang style ko. Ayoko yung sa kuwan kasi yun ang pinipinturya ng kalaban yung puno. Meron namang biglang bumagsak sa tabi namin. Mortar yun, mortar. Nag-report ng alas 10, na-wounded yung, nag-report ng alas 10 yung bagong batalyon commander, parang OIC pa lang yun. Nag-report ng alas 10, na-wounded siya ng alas 4 ng madaling araw. Hindi, wala na naman yung batalyon commander namin, yung OIC. Pangalawa na yun. At saka yung S3 na pumalit doon sa unang S3 na na-wounded. Pero patay yun siya pa rin. Di wala na namang naiwan doon. Patay siya nun. O, patay. Tapos, wala. Ang dami namin doon sa command group is 24 kami, 24. Apat lang kami walang sugat noon. Apat lang command group. Kasi, ang gabi. Tuwing may ma-wounded dun sa
sa line company, doon tatakbo doon iibak doon sa gitna. Hindi nila alam na na-wounded na rin yung, wala nang opisyal doon sa akin, doon sa amin. Di, ganon, pati yung pang-apat, yung pang-lima na hindi pa tinamaan, yung medic namin. Nung bumagsak naman yun, tinamaan na siya. Habang naggagamot siya ng yung wounded na galing line company. Pati naman, patay na rin. So, sabi nung yung company commander ng bawat company, ang alam nila, nandyan pa yung batalyon commander namin. Pero nasa akin yung radyo. Gano'n, nag-request na naman sila ng opisyal na para dun sa command group, si Major Tabanaw na. Major Tabanaw. Sunod na gabi na yun. Nandyan siya. Yun, minomortar kami habang katabi kami sa position. Minomortar kami. Nagtatanong sa akin anong gagawin namin. Wag na nating, baka may monitoring yung kalaban, Sir Kako. Wag na nating ibigay yung present location natin. Bakit alam nila kung saan tayo? Basta importante, ma-monitor natin yung location ng mga friendly troop. Ako sa kanya. Tapos, ano pa? Plano mo? Sabi niya sa akin. Bukas, sir, mag-resupply tayo ng bala. Bago tayo papasok dyan, lalapit dyan sa objective natin. Pero kasi ang main effort doon is Ranger. Ang batalyon ng kampanya siguro ng Ranger yon. Doon sila umikot doon sa umikot sila. Inikutan nila yung objective. Kami man dinirect namin kaya kami ang punteriya ng kalaban. So nung medyo humupa na ang putukan, ilalagay ko sana na yung antena ng 187 ko. Pagbukas ko ng jungle pack ko is tinamaan pala yung ng sharp nail yung battery case ng aking 187. Hindi pwede. Hindi pwede kasi tinamaan yung battery case yung tawag yung connection ng positive negative, yun pang tinamaan. Pag check ko sa aking jungle pack is dalawa pala ang tama ng sharp nail sa aking jungle pack doon sa may zipper sa taas. Kung wala yung jungle pack ko is dito sa balikat siguro. Tapos yung battery case ng radyo is nasa baywang, di yun sana ang tama. Okay, nandun yung radio ko, yun ang naka-save sa akin. So, hanggang February 13, siguro yun, or basta nandyan, 13 hanggang 15, napasok na ng Ranger ang objective. Nakuha na. So kami, hindi na kami pumunta doon kasi nandyan man kami na parang blocking na ang papel na namin doon. So bumaba kami ng konti. Doon na ako nag-birthday, February 16. Doon ako nag-birthday. Ang papel namin doon is RS na lang kasi para lalabas yung wounded ng Ranger din. Kasi na-wounded na din sila doon na, bago sila pumasok. Ayun ang papel na namin. So, 16, 17, 18, 20, 21. Bumalik mo sa TCP. Di, siyempre, ayun, kwentuhan. Ang hindi ko lang makakalimutan doon is yung mga wounded na naibak doon sa
Holo Hospital. Siguro na medyo nag-nervyos siguro yun. Eh, yung asawa ko doon is buntis, nandun. Nagkataon na pumasyal doon sa boss noon. Malapit ng mga anak yung mihis ko noon. Siyempre, yung mga wounded at saka yung mga patay, pinuntahan niya doon sa morgue. Ang nakapagtanungan na yung wounded din. Kumusta yung mister ko doon? Sabi daw ng misis ko is, tingnan mo dyan sa morgue, nandyan na sa morgue. Sabi nung luko-luko din yung napagtanungan niya na wounded din. Nang damay din. Nandyan sa morgue yung mister mo. Pero ako nandun pa, naiwan ako sa agawan pa ng ano doon, kung anong pinagagawa pa namin doon sa taas. Sa tingin mo, patay na. Patay na. Kahit anong gagawin yung patay na. Hindi yun makasurvive. Bali yung paa niyang dalawa. Bali. Pero yung ibang tropa, ano ang mga reaksyon niyo nung gano'n na sitwasyon na nangyari sa inyo? Hindi rin, yung command group lang. Pero yung nasa line company, hindi rin sila makalapit doon sa amin kasi kasalukuyan din putukan. So yun nga, sa halip na hindi ako magkatid ng mga patay doon sa ka-wounded, doon sa TCP, napilitan ako sumakay kasi mahuhulog man yung mga wounded sa kapatay na nandun sa combat vehicle ang tawag na doon. Combat vehicle pa. Ikaw yung nagpawak? Oo. Yung paa ng S3 namin yun, yung S3 NCO. Ang pangalan yun is Sergeant Balino. Yung paa niya is putol, bali. Pero hindi na, kasi meron pang bali. Sumasayad yung paa niya sa... Umiiyak yun? Wala na, patay na rin yun. Pero humihinga pa, hindi na makasalita na. So, akala ko na mabubuhay siya, yung paa niya itinaas ko. Nakahiga yun sa puwit ng combat vehicle. Yung paa niya itinaas, pero wala na. Doon pa lang sa area, ubos na yung dugo niya. So, yun. Gaano kahirap yun, Mr.? Nagano lang nangyari sa inyo? Mahirap na masaya. Kasi ang dami ng, parang pelikula, ang dami ng tropa. Kung bakit masisingitan pa. Dagin mo ng gabi yan, pagdating namin dun sa malapit na sa objective. Doon kami nag-harboring. Ang sigaw ng nasa line company, maririnig ko kasi gabi May nasingitan tayo, may kalaban doon sa gitna. Pumasok pa ang kalaban sa gitna namin. Yun ang sigaw? Oo, yun ang sigaw. So, yung line company kasi, medyo malayo-layo sila. Yung command group, wala na nagmaman. Wala nagmaman doon. Sakalang na may nagmaman noon nung dumating na si Major Tabanaw, pero hindi niya na, wala na, huli na siya. Huli na. Nung namatay si Colonel Villanueva. Huli na. Hindi never ka nilang wounded talaga. Awa ng Diyos. Wala naman. Hindi namang, yung nga lang, kung wala yung battery case ng 187 ko, may tama siguro ako. After nung pangyayari na yun, Mr., ano naging, ano may masabi? Sa isip ko doon yung maririnig mo doon sa mga... Ganun ba? Ganun yung ano? Ang alam siguro nila, walang hangganan yung labanan. Meron talaga na nag-awol. Meron. Pero doon sa time na nag-encounter, walang tumakbo, Mr. Ay, wala. Walang tatakbo. Saan ba naman tatakbo? Hindi man kami taga doon. Hindi mo alam kung saan ka na pupunta. Pero may mga nawawasak talaga. Paano na? Hindi, meron din yung medyo, hindi naman warsak nga, totally na warsak. Yung parang nawawalan ng, ba? Focus? Oo. Siya. Wala ng isip. Mabla, tawag nito? Mental block? Oo. Kahit ikaw nun, Master? Oo. Kahit ako. Baka dito ako naman. Ang dami ng iniisip ko nun. Iniisip ko kasi hindi pa nakuha yung kalaban, yung pakuan na yun yung kampo na yun.
Tapos, wala nang nakaubusan na ng bala yung mga line company. Tapos, kulang pa nang nagmaman dun sa command group. Oh. Saan kaya ako maghihingi ng tulong nito na officer? Kasi iba yung officer at saka sa enlisted na halimbawa, mag-request ka ng fire support. Iba yung enlisted. Okay, kaya ko rin mag-request ng kung ano-ano dyan. Kaya. Kasi, Pero iba yung officer to officer mag-usap. kasi ikaw na yung tumatayo na doon, yung time na yun. Kasi wala nang batalyon mo. Wala naman din ang commander. Ilang araw din yung Mr. bago na palitan na yung commander? Yung sa area, Nung ikaw na lang yung nasa iyo na lahat, mapa, kwan yun. Wala nang batalyon commander. OIC, yung si Major nga, yung Major Tabanaw. Wala pang batalyon commander na ipinalit. Si Major Tabanaw. Ay, yung iniwanan na nila yung yung mapa nila, kung ano-ano diyan. Sa bagay, meron na yung mga marking daan, yun di sinusundan ko, dinadagdagan ko lang ng kunti. Ako na ang sumasagot dun sa TCP. Tapos, kung meron alanganin ako, yung pinaka-senior na CEO dun sa company, hihingi ako ng advice. Ano yun? Galing kay Colonel Villanueva, patay, tapos continue. magkatabi lang kayo halos ng Master, no? Ng Ng posisyon. batalyon commander. Oo. Magkatabi kami kasi yung assistant radyoman ko is nasa kanya yung 770. Yun man ang direct contact sa TCP. Oo. So, sumusunod siya dun sa batalyon commander. Ako, wala man yung ang nasa akin yung 187, hindi naman magamit yung sa habang naglalakad. So, siya ang tumututok dun sa batalyon commander. Ako, ranger tayo eh. Hindi ako lumalapit dun sa dun sa maraming tropa. Hindi ako, technique ba? Doon ako, lumayo ako ng kunti, lumayo ako. Kung lumapit ako dun sa batalyon commander ko, di sapol din ako. So, okay din yung technique kong misan. Kaya, saka kung yung kwento rin hindi ako tawag nito, yung nagtatago sa puno ng nyug. Hindi ako nagtatago sa puno ng nyug. Mas maganda yung dumapa ako dun sa open. Or umupo ka lang o magniling. Kasi kung di ka makita ng kalaban sa puno ng nyug, yung bunga ang tinitira. Ang tataas ng nyug dun sa hulo. Tinitira ng kalaban ang nyug, mabagsagan ka ng hindi ka mamatay sa bala, mabagsagan ka ng bunga ng nyug. Ano yung style? Minaro ba? Technique. Hindi ako nagtatago sa puno ng nyug. Karamihan ng nyug, puno. At saka kung magsakay kami ng 6x, hindi ako sasakay dun sa likod. Doon sa mga tao, mga kasama ko, hindi ako sasakay doon. Doon ako sasakay kung hindi ako doon sa bumper ng 6x. Kasi, kung may nag-aambos, alangan man ako tatargetin yung maraming tropa ang tatargetin ng kalaban. Alangan ako tatargetin doon sa harapan ng ako lang mag-isa. Lugi. Bumper, saan bumper? Doon sa bumper ng 6x. May bumper doon. Yung sa pinaka-front? Oo, sa harap. Ang hawakan ko doon is yung side mirror. Doon meron mang, hindi side mirror, yung headlight. Yung kwan ng 6x, meron man sa harapan. Doon ako humawak, tapos doon ako sa bumper, o doon sa tapalodo. Hindi ako sumasama doon sa maraming tropa. Kung hindi doon ka sa
tabi ng driver o kaya doon sa tabi. Doon ako uupo doon sa hagdanan. Di ba may hagdanan ang 6'5"? Doon ako magpwesto. O maghawak lang ako doon para hindi ako mahulog. Alangan na ako tatargetin doon. Yung tatargetin lang yung marami doon sa taas. Yun. Eh kung minsan, nung unang nakita ako ng batalyong commander noon na sa bagay maraming nagpalitan na ng batalyong commander namin noon. Yung unang batalyong commander, stricto. Magalit na doon ako sasakay sa harapan. O kaya doon sa tabi ng driver. Galit. Katagalan siguro, ma-realize na siguro. Ranger din yung batalyong commander namin no, yung una. Hindi yung si Colonel Villanueva, Ranger din.